Sa inyong lahat. Nakakabahala po itong pinarating ni Peter sa atin, no? Dahil po meron pong pagbabanta sa buhay ni VP Sara ngayon. At sana po talaga, no, hindi magtagumpay ang taong ito dahil po tumaas ang ratings, no, ng mga Duterte ngayon. At ito'y nagbigay po ito ng pag-aalala sa mga kalaban niya. Nagiging desperado yata yung mga kalaban, no. At talagang si VP Sara ngayon ay namayagpag talaga, no, ngayon. So makikita nyo dito na sigurado na talaga yung mga tao sa kanilang pinipili na maging leader. So ayan, kaibigang Peter, ako po yung humingi po ako ng protection para po kay VP Sara. At hindi lang po si VP Sara, pati po kay BBM, no, na sana wala pong pagkainitan, no, na mangyayari, kasi kapag magkainitan na sa politika, makakalimot ang tao, makakagawa po ng mga krimen, no. So sana po maging maayos ang takbo ng halalan na to. So, kaibigang Peter, excited po tayo, no, dahil ito palang mga politiko na sobrang sobra po ang kanilang mga ginagawa na pangungurakot, panglimas sa mga pera sa taong bayan, ay meron palang kabayaran. At ito'y hahantong sa kanilang kamatayan, lalong-lalo na mapapatunayan po na kung talagang sobra-sobra na ang kanilang pagnanakaw. So, meron ng may hustisya pala, no, para sa mga tao. So, ang daming excited nito kasi gustong-gusto talaga nilang malaman kung sino kaya ang taong ito, dahil mabibigla po ang lahat at magiging trending po ito sa buong mundo, ang taong ito na bibitayin. Kaya maghintay-hintay lang po tayo ng mga balita, dahil mabubulabog po at mabubuking po talaga ang taong ito. Karma na niya ito, kaya dapat harapin niya, kasi wala naman siyang awa sa mga tao, no, na yung pera ng mga tao ay ninanakaw niya sa kaban ng bayan, at saka nagkukunwari pa siya na siya ay mabuting tao, pero sa likod ay demonyo pala. So, ang taong ito mamamatay tao din, kaya niyang pumatay para sa kanyang posisyon. Napakadumi na talaga ng politika ngayon, at lalong-lalong napakaluwag na ng batas ngayon. Dami pa rin nare-rape, kaibigang Peter, dito. Opo, kaibigan. So ayan, labis po ang kalungkutan ng ating mga kaibigan dahil po sa mga nangyayari ngayon. Ito mga kaibigan kong duwende, naawa po talaga sila, lalong-lalo na po na merong mga batang may mga anghel na pinapatay, pinaabuso, pinagsasamantalahan. Ito po ay galit na galit talaga ang ating mahal na kaibigan, mga duwende, kasi wala pong kalaban-laban yung mga taong biktima dito. Dapat mawala na talaga yung mga drug addict na yan. So ayan kaibigan, meron po din po akong katanungan tungkol po ito kay Claire Castro, kaibigan, kasi meron pong nagpapatanong, kasi daming galit din sa babaeng ito, kasi ano ba talaga kaibigan, nagsasabi ba talaga siya ng totoo yung mga sinasabi niya? Kasi nakaduda-duda po ang mga sinasabi niya. Tatanong ko lang po kung may katotohanan ba yung mga pinagsasabi niya po. Oo, may halong kasinungalingan. Yun lang po ang gustong malaman ng tao, kung totoo ba itong si Claire Castro. So, sabi pala ni kaibigan na itong si Claire Castro delikado din, no, dahil
masisibak din ito sa pwesto niya. Dahil hindi daw siya sasabi ng mga kasinungalingan, may pagsisinungaling siyang sinasabi, no? Parang hindi tama kung ganitong klase na yung ibang leader, no, na grabe, no? Walang takot, handang magsinungaling sa taong bayan, no? Para lang mapaikot-ikot nila ang mga tao. Pero yung mga tao, gising na kasi sila sa katotohanan at nakikita po nila kung ano po ang nangyayari. Kaya nga po, napakadami na po, no, ng mga tao ngayon na talagang hindi na sila magpapabudol pa, at babawi po ang mga tao, lalong lalo na ngayong halalan, ngayong eleksyon. Makikita natin kung sino ba talaga ang mananalo, at yung mga mayayabang na nasa Malacanang, iiyak sila dahil ilang araw na lang po ay mawawala na sila sa kanilang pwesto. Tatanggalin na ang mga korap. Yun yung, kasi sabi ni Peter, yun yung ang mananalo dito. Yun yung mga talagang pinili at mabubuting leader. Itong mga kalaban ngayon, pinipilit po nila, no, na makuha po ang intensyon ng tao ngayon. Kaya mababalitaan natin, meron po silang gagawin, no, na para mabaling po yung intensyon ng mga kababayan natin. So ayan, no, ito po ibabala din po sa mga OFW, lalong lalo na po sa inyong boto, na bantayan niyo po talaga, dahil itong sinabi ni Peter, meron talaga magkakaroon po daw talaga ng dayaan ngayong eleksyon, lalong lalo na po sa online voting, na mabilis daw itong manipulahin talaga ng mga taong sakim. Opo. So ayan, yan, no, malinaw po yung sinabi ni Peter, no, na ayan, meron pa rin kaguluhan na mangyayari, pero maghintay-hintay lang tayo dahil hindi matatagalan, dahil mababalita din ito. So hindi lang ito sabi ni Peter, no, pero tayo na mismo ay makakabalita. At tungkol naman po ito sa politiko na mapaparusahan po siya ng kamatayan dahil may mga ebidensya po, no, na may mga ebidensya po laban sa kanya, at malinaw pa sa sikat ng araw yung mga ebidensya na yun, na yun yung magpaduot sa iya, kaya mahahatulan po siya ng bitay, no. Kaya hintay-hintayin po natin, no. Dapat lang talaga ito, Peter, sa mga taong napakasakim, no, talagang limas pera lang talaga yung gusto nila sa posisyon nila. Luoy ang mga taong bayan ba. Opo. Grabe, no, ngayon bababa po ang presyo ng bigas. So kung meron tayong pera, no, mag-stock tayo, no, ipon tayo ng bigas, kasi alam naman natin pagkatapos ng eleksyon, babalik at babalik yan sa mahal. So ayan, no, ang dami nilang mga ginagawa ngayon para tumaas uli ang ratings nila. Kaibigang Peter, ano po ang masasabi ninyo po dito sa biglang pagbaba ng presyo ng bigas, kaibigan? So ayan, sabi nga, tama nga si Peter, ngayon lang daw yan, pero pagkatapos ng eleksyon babalik uli at magmamahal uli ang bigas. Kaya lang, no, kahit pa ipamigay na lang niya yung bigas, hindi pa rin siya mamahalin ng tao, no. Kung maiisip mo, bakit ngayon lang, ngayon pa lang niya gagawin yung kailan sumadsad na ang ratings niya.
So halata, 'di ba? Kaya nga wag na po sana magising na po yung lahat ng tao ngayon dahil nasa critical na sitwasyon ng ating ah, bansa ngayon, lalong-lalo na po na ang dami-dami na pong krimen. Sabi ni Peter, hindi lang po mga masakir yung mababalitaan natin, marami pa. Ingatan natin yung mga bata dahil target ng mga addict yung mga bata talaga ngayon. Kaya safety na, maniguro na ta sa kaligtasan sa ating pamilya, lalong-lalo na yung mga pamilya natin, dahil di natin alam kung anong takbo ng isip ng tao ngayon dahil sa droga. Grabe, no? Sana maging maayos po ang lahat, lalong-lalo na po sa darating na halalan, at sana po tanggapin kung sino man yung manalo, no? Sana maluwag na tanggapin yung kung sino man ang manalo, no? Sana walang galit sa puso, no? Sino mang matalo, dapat tanggap dawato nila, dahil kapag hindi ka tumanggap ng pagkatalo, ay yan, problema talaga yan, ugali na talaga yan. Kaya mag-ingat tayo. So ayan, hanggang dito na lang po muna. So ako po humingi po ng tulong po kay Bigang Peter na bantayan niyo po si Vicky Sara, lalo na po na meron pong nagbabanta po sa kanya, at alam ko po na meron po siyang gabay na mabuti, no? Dahil nakikita ko po na meron pong gabay si Sara Duterte. Kaya hindi po takot si Sara kasi alam niya protektado siya ng Panginoon, no? Kahit meron pong ilang beses na pong may nagbabanta sa kanya, talagang nananalig pa rin siya, no? At hindi pa rin siya nagpadaig sa takot dahil alam niya kung ano yung pinaglalaban niya dito. So ayan, hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat.